Ito po. Ang peddler, ang ano niyan is yung gumagawa or importation tapos bababa doon sa mga tenyente. Ito yung mga pulis. Ito sabihin ko kung sino yan si Aserto. Kasi sabi niya, I ignored his information about a certain yung may-ari ng DCLA dito sa Davao. Yang came here sa Davao in 1999. I thought it was during the conference he was brought by a deputy mayor, Moro. Ito po, paghambingin lang natin, pagkumparahin po natin ang kanilang pagkakaiba. Itong si Ngagba, si Marcos Jr., pati itong si Pangulong Duterte, no? Maranao. Sabi niya magnegosyo siya. I distinctly remember I said, you can come here, do legal business, but don't do drugs. I will bury you alive. Kaya pala si Marcos Jr., kahit anong sabihin ng Pangulong Duterte sa kanya nung panahon ng eleksyon, kahit ngayon, hindi siya makapalag. Siguro natatakot siyang ibawang buhay. Tuloy. Alam mo, Aserto, Fajardo, at lahat kayong mga kurakot ng mga polis, putang ina ninyo, bantay kayo sa akin. Ang sarap pong pakinggan, no? Pag ganyan ang iyong leader, yung merong paninindigan, makikipagbasagulo para sa bayan, makikipagbasagulo para sa mga kabataan, para mailigtas ang mga kabataan, ang ating mga anak, dyan sa ipinagbabawal na gamot. Hoy, Marcos Jr., anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka gumaya dito? Ay, hindi nga pala pwede. Sorry po. Let's check it. Tignan mo. Kung hindi niyo ako maunahan, animal, ubusin ko talaga. Yan ito sila. Kasi ito si Michael Yang. Ngayon lang ito Hindi, nagbabalik tanaw lang po tayo. Nagbabalik tanaw lang tayo kasi nakakamiss ng mga ganitong talumpati ng ating Pangulong Duterte. Kinukumpara lang natin ang kanyang pagtatalumpati kumpara dito sa ngayon sa weak leader, no? Dito sa weak leader na si Marcos Jr. na kung paano makipaglaban ang ating Pangulong Duterte upang makapaglakad ang ating mga anak, ating inay, ang ating ate, ang ating mga lahat tayo makapaglakad sa daan kahit anong oras ay mapifeel natin safe. Ngayon i-comment po ninyo sa comment section. Nakakapaglakad pa ba kayo ng safe? Feeling safe pa ba kayo pag naglalakad kayo sa daan? Comment po ninyo sa comment section at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like po ang video na ito. Tuloy. Smulpot ang pangalan. At ang trabaho nitong si Fajardo, Aserto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor, alam na may pera, hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom kasi daw nahuli na may to prevent na hindi mapriso ng because ang droga, pag nahuli ka, diretso ka, no bail at hindi ka ma-release. Kaya yung mga in-check na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa krame, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it Narco. Yun yung at the end of the mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Aserto pati si Fajardo. They were the ones who killed that Korean. And ito si Aserto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at polis, bakit buhay pa yang mga yan? Ayaw na ninyong patayin? O di sabihin ninyo. May bigay ako sa iyo sa mga binatawan ko na. This is the entire gamot. Sabi niya, hindi raw ako nakilig sa kanya. Itong si Eduardo P. Aserto, Police Senior Superintendent PNP,
head of the group who spent most of their career in the anti-narcotics operations, dismissed from PNP effective August 14, 2016 due to procurement of AK-47 rifle which eventually landed in the possession of the New People's Army. Drug activity, head of the group who spent most of his career in the anti-narcotics operations with reputation of amassing wealth by recycling drugs that they have confiscated. Known as extortionists from apprehended suspects, especially Chinese nationals. Kaya sabi niya kahapon, hindi kasi may hindi ko binasa. May report daw sa Intel na tinuturo itong mga Chinese. Alam ko, maghuhuli itong putang inan to, tapos pira-pirahin niya. Kilala ko yung Chinese That Chinese guy Yang is always in the company of the ambassador of China. And every time Premier Wang of China comes, he is always a part of the entourage. Papayag kaya ang Chinese with their setup dito sa itong salita ko yun, nire-record na ng satellite nila. Fajardo, former PNP officer and transferred to PIDEA with the rank of director to patay. Teka lang, may nakikita po ako dito May nakikita ako dito. Ayan Nandito si Amy Marcos Wala akong tiwala dito mga minamalang kababayan Isa itong ito talaga ang malaking problema ng mga Duterte. Hindi si Marcos Jr. Kasi ito ang nakakapag-infiltrate sa mga Duterte. Maraming alam ito sa mga sikreto ng mga Duterte. Kaya dapat mag-ingat dito ang mga Duterte. Dito kay Amy Marcos, ito ang problema ng mga Duterte. Maniwala po kayo sa akin. Ito ang problema nila. Dapat mag-ingat si Sara Duterte, lahat ng Duterte dito kay Amy Marcos. Kasi nakakapag-infiltrate po yan sa loob ng mga Duterte. Rank of director to patay. Known as scorer or one who delivers accomplishments, known as nagre-recycle of drugs for reselling, planting evidence of future operation, fabricator of stories. Nandito, iiwan ko na sa inyo. I-xerox na lang niya. Actually, you can treat this as a press con. Sabi niya, kapon, mayroon daw Chinese na 11 billion and I did not obey his intelligence. Putang ina, bakit ako mag-obey sa'yo? Animal ka. Ikaw yung nanghuli tapos yung Chinese national, pinatay ninyo. O maghintay ka. We will have a revamp. Sa bagay, wala na. Dismiss na ito Dismiss na ng ombudsman. Ito may dito. Na-imbestiga na ito siya ng Senate. And si Gordon pa nga ang bakit ako? Bakit ibigay mo sa akin? Hindi ko may sindikato dyan, nakuli mo, nakita mo, hindi hulihin mo na. Yun yung kaso ni Marcelino. Remember that guy, Army, na pinasok nila, kunwari, nandoon si Marcelino at may kasalang Chinese. Actually, kasama silang apat, sinet up nila si Marcelino. Pabutit na lang si Marcelino sa, I think, si the Marines, acquitted. Ito sila ang naglaro. May picture sila ni Marcelino, nakaupo doon sa sopa, nag-uusap. Yung picture na yon sa lobby ng PNP nakuha yon. Animal talaga ito mga to. Jimmy Guban, Leonardo Suwan, Polisin. Ito po yung panahong talagang yung lahat ng mga nasa narcolis talagang nagsitaguan, nagsiresignan, talagang nahirapan po dito ang mga
drug syndicate. Senior Superintendent Lorenzo Baxia, Police Superintendent PNP, Lito E. Perote, Police Inspector PNP, Conrado Caragdag, Police Inspector PNP, Alejandro Gerardo Liwanag, SP 4 PNP. Ito yung mga pulis na, yung ninja. Ito yan sila. Ito yung naguhuli ng mga incheck. Ito yung humuli noong Koreano na pinatay nila sa loob ng krami. And sabi ko nga, why are they still alive until now? Kaya Michael Yang na yan, matagal ko nang kila 99, mayroon niyang may negosyo, mga cellphone lot appliance. Inulit lang natin na. Then eventually, lumaki. Mura kasi, made in China. Mura, ayun. Yung DCLA ngayon. Tapos ito yung ginaplanuhan nila na i-set up na naman. Meron daw siyang intel. Oh, why would I listen to your intelligence report? Ikaw, tarantado kang police aserto. Kagago mo. May bali, wala ka naman. Hintayan mo ako matapos ako pagka-mayor. Putang ina ka. Baski tulog ako, gisingin mo ako sa bahay. Ano akala ninyo kayo lang matapang? Ulol. Fuck you. Ang takot sa inyo, yung hindi maglaban sa inyo. Kasi ang patakot ninyo, patayin ninyo ang tao. Wali ka dito. Nandiyan pa mo kaya sa labas. Nakita ko, kakahiya lang kasi presidente ako. Kaya nga, pag-retire ko, gisingin mo ako, tawagan mo ako, walang problema. Saan ka, puntahan kita, animal ka. Ano mo, tatakot, mamatay? Nakita po ninyo yung pagkakaiba ng President Rodrigo Roa Duterte sa ngayon kay Marcos Jr. Napakalayo po. Kaya marami nakakamiss dito sa ating Pangulong Duterte, no? Sa kanyang paninindigan. Alam nyo, nakakamiss din yung panahong walang nakaubad sa daan na lalaki, walang naninigarilyo sa daan, walang marami po ang namimiss ng mga ating karamihan sa ating mamamayan, lalong-lalo na po yung paglalakad mo sa daan sa gabi. Marami po. Alam mo yung kung sino natatakot lang maglakad sa gabi noon? Yung mga addict. Yung mga, alam nyo na, yung mga may kaso, sila ang natatakot. Pero yung mga ordinaryong Pilipino nung panahon ng ating Pangulong Duterte, ay wala pong takot. Talagang napakapayapa po ng kaisipan ng mga tao noon. Bago po tayo magtapos, pakinggan muna natin si Doc Willie Ong. Isi-share ko lang po sa inyo ang kanyang kalagayan ngayon, no? Ang vice presidential candidate noong nakaraang eleksyon. Ito po, medyo nakakaawa po siya, pero gusto pa niyang iparating sa kanyang mga followers. Ako, followers din ito na ito po, pakinggan po natin. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas patay na ako. If I live, I will live for you. Alam niyo po itong tao na to, malinis ang puso niya Malinis ang puso. Malinis po yung kanyang budhi na maglingkod sa mga Pilipino. Kaya lang ito, nangyari sa kanya, nagkaroon po siya ng karamdaman. Base po sa kanya, nagkaroon siya ng karamdaman dahil sa stress. Katalo niya ng vice presidente dahil sa mga bashers. I will live for every Juan de la Cruz. We need good people to run. Good people to run as senator, president, congressman, lahat. We should love the earth. No to mining. We should tax the correct people. Stop the corruption. Look, the Philippines is so rich. You politician, you bribe the people.
You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Take this. Low phosphate po ako. Lactulose. Low phosphate. Spironolactone 6. Nakakaawa po siyang mapanood na ganito ang kanyang sitwasyon. Pero wala po tayong magagawa. Nagkikipaglaban si Doc Willie Ong. Panalangin na lang natin siya. Ito, tuloy po natin ang video. Diaphragm lozenges for the throat. Ayoko ako lang gagaling. Naiiyak ako. I was crying because they had the best health care. Our Filipinos have no health care. This is the new Doc Willie. Sorry for those watching. I have to do this. This is my mission. Live or die, I will be true to myself. The only reason to live is I love my daughter, Catherine. I want to live. I love Yen Yen. I love Jelly. I love Lisa. I love Ryan. I love Mark. I love all the nurses here. I also love all the politicians here. You are my friends. Di ba kaibigan tayo? Pero masakit sa akin na namamatay yung mahihirap natin. Everything I do for you. Ako na pinakamalinis na ginagawa. Minababoy niyo pa ako. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me? What did I do? I never attacked Duterte. I never attacked PBM. I never attacked Larry. I never attacked Pico. I am nice to them. I interview them. Is the politics just a game? What is happening to me? I will tell you what is happening. In the past few days, parang marami ako napapaniginipan kasi. I saw my mom who is died. My mom died, nandun siya. Kinukuha na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Lahat ng charity, all my charity work in Salamat Doc, in Makabayan Doctor, in doing charity work in Pasay Filipino Chinese for 25 years. We always give it to the Filipinos. We will talk medicine. They say I am crazy, but my serum ammonia is normal. Ano man naramdaman ko ngayon, Lisa? Parang nanginginig yung buong katawan ko. So, anyway, I will decide if I put out this video or not. Pero this is how I feel. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. So, yun po ang kalagayan ni Doc Willie Ong. Nakakalungkot mang makita siya na sa ganung sitwasyon. Panalangin na lang po natin siya na makasurvive siya sa kanyang kalagayan ngayon. Yun po ang kanyang inihiling. At sayang, no? Sana maraming Willie Ong sa politician. Yung pure lang yung heart. Kaya lang hindi ganyan yung sa basher lang natatangay ka, Doc. Kailangan wag mo nang pansinin yung mga bashers. Laging nandiyan yung mga bashers Kailangan mag-focus ka lang dun sa positive side of life. Yun lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-reaction dyan. Panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. At dun po sa mga nag-members, maraming salamat po. At dun po sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe po kayo at i-like po ninyo ang video nito. See you in the next video. God bless you all. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas patay na ako. If I live, I will live for you. The Philippines is so rich.
You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Take. Tapos ito yung ginaplanuhan nila na i-set up na naman. Meron daw siyang intel. Oh, why would I listen to your intelligence report? Ikaw, tarantado kang pulis, asyerto. Kagago mo. May bali, wala ka naman. Hintayan mo ako matapos ako pagka-mayor. Putang ina ka. Baskit tulog ako, gisingin mo ako sa bahay. Ano akala ninyo? Kayo lang matapang ulol. Fuck you. Ang pera ng bayan ay hindi para sa sariling pakinabang ng ilan. Anak ng toko at ang baluslos. Anong pinagsasabi mo dyan? Tinitira mo ba si Ngagba? Naku po. Ayan ang sinasabi ko eh. Sa kakapanood sa Duran-Duran eh, hindi ko alam. Alam mo, tambaluslos, kung meron kang pangarap maging presidente, huwag mong idadaan sa ganyan, sa barakuhan. Huwag mong idadaan dahil nakaposisyon si Ngagba, kung ano-ano ginagawa nyo dyan. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Kaya naniniwala ako na, I believe, no, doon po sa war on drugs ni PRRD, dahil talaga naman pong napakanabangan ng buong Pilipinas, dahil gumanda naman po yung naging tahimik po, somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Boom! Yung inyong state witness upang pabagsakin ng Pangulong Duterte, tinirada kayo, Brad. Tinirada po kayo dyan. Marcos Sr., pasok! Na hindi tumitigil sa kanilang ano. Oh, nangingiwi na naman. Naku po! Ayan o, tingnan nyo. Diba nakangiwi yan? Naku po, tingnan nyo. Yan o, yan o, nakikita nyo? Ayan o, yan o. Nakikita nyo? Nakangiwi. Eh, kahit ako mumingiwi ng ganyan eh. Wala naman akong ibig sabihin dyan. Basta nakangiwi lang siya. Ayan o. Di ba nakangiwi siya? Oh, mahilig lang siyang umuwi. Meron nga akong kapitbahay, laging nakangiwi. Yung aso ko nga, laging nakangiwi. Ayan o, ngiwing-ngiwi. Ang Marcos Jr. natin ay ngiwing-ngiwi. O, tuloy. Oh. Ngiwi pa rin? Hindi ako bahala kayo. Sabi niya daw sa mga drug lord tsaka drug pusher, bahala kayo. Ito, pakinggan po natin. Ginagawa niyo. Bahala kayo sa ginagawa niyo. Tuloy lang kami. Tuloy-tuloy lang daw sila. Alright, welcome back to Reaction TV PH. Sa lahat pong bago sa ating channel, welcome po kayo lahat dyan dito sa Reaction Community. Sabay-sabay po tayo mag-react sa mga video. Sa araw na ito, meron po tayong video si Tambaluslos. Mag-react po tayo sa kanyang mga karamihan o maybe 90% sa lahat ng pinagsasabi niya ay kabaligtaran. Dito po, mapapanood din natin mag-react din pala tayo kay Doc Willie Ong sa kanyang kalagayan ngayon. Nandito rin si Edilberto Leonardo. Pakinggan natin ang kanyang sinabi na pahiya dito na supalpal ang mga Congress yung nag-interview sa kanila o nag-iimbestiga patungkol dito sa yung EGK na sinasabi nila. At mapapanood din natin ngayon ang ating Pangulong Duterte. O wag na po natin patagalin, panoorin na natin si Tamba Loslos. Nandito rin po pala si Dracula, no? Panoorin din natin mamaya si Dracula. Ito po si Tamba Loslos. While addressing the urgent needs of our people, it reflects the aspirations of the nation and serves as a roadmap towards stability, progress, and shared prosperity. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado.
ang bawat sentimo daw po ng bayan ay sarado este sagrado. Naku po, pakinggan po natin. At narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore Ano pong masasabi niyo doon sa sinabi niya? Naku po, tuloy po natin. the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Parang pinaparinggan po niya yung mga sarili nila eh. Yung mga si Tambaluslos, yan. Pinaparinggan niya yung sarili niya. Kasama niya si Dracula. Tapos nandun din si Ngagba, nasa labas ng Kongreso. O yun, pakinggan po natin. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle. Boo! In the face of such blatant disregard of public trust. Pinapalakpakan siya ng mga yung mga alam mo yun to, yung mga sip-sip. Yung mga ano, ay may kakilala ako dito, may kakilala ako, naku po. Pandar na natin. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso. Talaga lang ha. Lahat ay dadaan sa tamang proseso. Eh narinig ko nga si Kimbo. Narinig ko si Kimbo. Supalpal kay congressman na sino ba yun? Yung kongresista, yung congresswoman. Di ba? Sinupalpal siya si Congresswoman Herrera. At walang makatakas sa pananagutan. Hindi ko po alam kung sinasadya niyang tirain yung sarili niya. Alam mo yun? Tinitira mo yung sarili mo. This House of Representatives has always stood by principles of transparency and accountability. Contrary to what some people may claim, we have worked tirelessly to ensure that every government Nagwo-work daw sila ng tirelessly kaya namamayat na siya. O, tingnan nyo. O, namamayat na. Naku po. agency's expenditure is examined with careful scrutiny and that every program funded by the people's money is in line with the country's priorities. Ang sinabi po niya, people's money. Meron pa ba natitirang money? Baka wala na pong natitirang money. I commend each and every one of you, my esteemed colleagues, for your diligence and commitment to defending the public's coffers. Our priority is the Filipino people, ensuring that public funds are responsibly allocated, well spent, and protected from abuse. Ang pera ng bayan ay hindi para sa sariling pakinabang ng ilan. Anak ng toko at ang baluslos. Anong pinagsasabi mo dyan? Tinitira mo ba si Ngagba? Naku po. Ayan ang sinasabi ko eh. Sa kakapanood sa Duran-Duran eh. Wala. Alam mo, Tambaluslos, kung meron kang pangarap maging presidente, huwag mong idadaan sa ganyan, sa barakuhan. Huwag mong idadaan dahil nakaposisyon si Ngagba, kung ano-anong ginagawa nyo dyan. Akala nyo, ay, nakakatawa lang po kasi itong mga to, no? Isipin mo, walang kadili-delikadesa. Presidente si Ngagba, House Speaker itong pinsan ba niya to? Naku po. Para merong conflict of interest dito na nangyayari, ah.
Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa pag-unlad at kapakanan ng ating kababayan. Ayaw nila yung piso, kaya binibigay na sa atin yung piso na lang. Bawat piso na lang, hindi na bawat trilyon, bilyon, or milyon. Piso na lang ang binibigay sa mamamayang Pilipino. Naku po mga minamahal kong kababayan, tignan niyo po ang ginagawa ng mga kampon ni Ngagba. Itong si Tambaluslos na to. Alam niyo, nandidiri ako sa mga kongresistang pumapalakpak sa kanya. Hindi ba sila natatakot? Paparating na si Madam Inday Sara? Baka pagdating ni Madam Inday Sara dyan sa Malacanang, naku po, nagbaligtara na naman kayo, mga inayupak. Palakpakan, palakpakan. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. Hindi ko alam kung naiintindihan ng mga kasama niya sa Kongreso. Hindi ko alam kung, ay yung aso, hindi ko alam kung naiintindihan nila ang sinasabi nito. Kasi palagay nila, ang sinasabi nito, mismo ito si Tambaluslos, hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Kasi tinitira niya yung pinsa niya sa Malacanang, si Ngagba eh. Lahat ng mga sinasabi niya, patungkol kay Ngagba eh, no? Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. Palakpak! The eyes of the nation are on us and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taumbayan at sa kanilang pangalan tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. Hayop to. Anong magbabantay? Bantay sa lakay kayo eh. Oh, di ba? Sila daw ang magbabantay. Narinig niyo si Kimbo kahapon, wala ngang may pakitang resibo kay Congressman Herrera. Anong binabantayan niyo dyan sa Kongreso? Palakpak! As we proceed with these deliberations, let us work with confidence and urgency. We have a duty to pass the 2025 General Appropriations Bill swiftly and to do so with integrity, ensuring that the nation's goals are met and that every Filipino benefits from the fruits of our labor. Patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan, palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Naku po. Ano pong masasabi niyo dito sa pinagsasabi ni Tambaluslos? Ako kinikilabutan ako kasi parang isipin mo, nanenermon ka, tinitira mo mismo sarili mo. Naku po. Ito po, dadako naman tayo dito sa iwanan natin si Tambaluslos dyan. Ito, dadako naman tayo dito. Naku po, dito malupit to eh. Ito malupit. Supalpal dito yung yung mismong kagawaran ng yung mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pakinggan po natin to. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga
gumagamit ng droga na maliliit lamang. Dahil ang dami pang dapat na unahin, yung pong mga pushers and mga drug lords ng mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na, I believe, no, doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Boom! Yung inyong state witness upang pabagsakin ng Pangulong Duterte, tinirada kayo, Brad. Tinirada po kayo dyan. Taob. Taob ang pinggan. Tuloy. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Maraming salamat po, Colonel Leonardo. Ano ba yan? Ano ba yung nangyayari dyan? Naku po, ito po si Ngagba. Pakinggan po natin si Ngagba, si Marcos Jr. Pakinggan po natin si Marcos Jr. patungkol sa pinagbabawal na gamot. Ito, kung anong masasabi ni Marcos Jr. dito, ha? Baka ma-rehab na kayo. Hindi, na-rehab daw eh. May na-rehab daw eh bago mag-election ng 2019. Meron daw na-rehab eh. Hindi ko lang alam, 2019 ba election? Nakalimutan ko na tuloy. 2021 ba? 2022. Basta't may na-rehab daw bago ang election. Hindi ko naman sinabi si Marcos Jr. yon. Basta merong na-rehab. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Huh? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako nakikipag... Bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Huh? Yung babala nyo po. Nakakalungkot pong sabihin na wala pong yagba ang ating nakaupo ngayon sa Malacanang upang warningan, upang warningan ang mga involved sa ipinagbabawal na gamot. Bakit kaya? Bakit kaya? Naku po. Sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila. Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung nakakatakot na po talagang lumabas ngayon sa kalsada, lalong-lalo na pag ginagabi ka. Yan nga, maraming aso. Marami pong asong nangangagat ngayon. Ito po pakinggan muna natin si ang ating Pangulong Duterte. Ito, ipagkumpara lang natin ang Pangulong Duterte kay ito si Marcos Jr. Pagkumpara lang po natin.